atin po ngayong puntahan si Senador Pamphilo Ping Lacson. Magandang umaga po, Senator. Ed, DJ Chacha, magandang umaga. Opo, thank you. Sorry, last week hindi makatugon dahil na virus ko. Isang linggo akong Ha? Opo. ubosipon. Hindi po naman virus. Hindi naman COVID, Senator. Hindi naman. Hindi na ako nagpa-test pero medyo okay na. Thank you. Ay, praise God. Opo, salamat. Go, Cha. Yes po. Senator Ping, good morning. Thank you for being on the show at masaya po kami na at least magaling na po kayo no, sa virus na tumama nga po sa inyo. Pag-usapan po natin ito. Ito, naging maingay din po ito sa social media. Kaliwat kanan po ang reaksyon at iba-iba ang reaksyon. Ito pong very timely bill na ang tawag nyo nga po ay Parents Welfare Act of 2025 kung saan yung pong pag-aabandona sa mga magulang ay kasama ng magiging criminal offense na po siya. Una muna, Senator Ping, ano po nagtulak sa inyo para po ihain itong bill na ito? Nauna yung personal, yung hugot. Mahal ko yung mga magulang ko. Hindi ko sila iniwan hanggang sa kamatayan. Tatandaan ko nga yung nanay ko, huling dalo ko sa ospital. Parang nakatingin sa akin, hindi makapagsalita, yung very frail. Parang nagpiplead na sa akin na let go. So nung pauwi na kami, kasama ko yung anak ko, saka yung misis ko, dadalaw naman ako sa aking ama na nag-stay na lang sa bahay kasi galing doon sa ospital. Habang bumibili ng paborito niyang chocolate mousse, nagdasal ako kasi nag-flashback sa akin yung pananaw yung pagkatingin ko sa aking mahal na ina. Para bang nagmamakawas. Sabi ko sa God, kung talaga pong wala nang improvement yung kanyang kondisyon, hindi niya siya makaka-recover, sige na po, payag na po ako. Kasi talagang lumalaban ako, ayoko silang maski magka-utang-utang, maski maubos ng savings, gagastosan ko sila sa ospital. Alam mo, nakakapangilabot nung gabi rin yun, DJ Chacha, he passed on. Para bang dininig ng Diyos ang aking panalangin na, payag na po ako, payag na ako, mawala na siya, at nawala na nga siya. So yun ang aking personal na hugot. Hindi namin pinabaya magkakapatid yung aming mga magulang sa kanilang pagtanda. Yung legal naman na hugot, una-una sa ligang batas, maliwanag doon sa Article 15, yung the family, na mutually mag-support sa isa't isa yung pamilya. Tapos lumabas yung family code, Article 195 ng family code. Sinasabi rin doon na yung elderly, alagaan natin. So, nagbunsod sa akin ngayon, sa loob ko, anyway, sa research namin, at least 30 states sa Estados Unidos, nagpapairala ng ganitong batas. Iba-iba yung approaches, may penal clause, meron namang wala. Alaska, California, Connecticut, Delaware, and so forth and so on. So, nung pinal namin ito, pinag-aralan namin mabuti ng aking mga staff. Una, hindi naman nagadagad na pagka idabando na, hindi tinulungan, pinabayaan sa old age, yung mga magulang, automatic na i-obliga ng korte na suportahan at kung hindi magsuporta, parusahan ng imprisonment. Hindi magko-qualify dito yung mga anak na inabuso, inabandona at pinabayaan. Hindi papasok dito yung anak na walang financial capability na magsuporta. Hindi makikinabang dito yung mga magulang na nang abandona, nang abuso, at nagpabaya. Hindi rin makikinabang yung magulang na pwede naman magtrabaho. Ang makikinabang lang dito yung permanently incapacitated, sickly. Yung edad hindi na pag-uusapan. Yung wala na talagang personal o physical na kapasidad para maghanap buhay, para kumain ng 3 beses maghapon. Yun lang ang mapapasok dito. At hindi agad-agad kasi kailangan mag-petition yung magulang na pinabayaan na hindi naman niya pinabayaan all through the years, Hindi niya pinag-aral, lahat inalagaan. Magpe-petition sa korte. At yung korte i-determine kung qualified ba o hindi pasok sa mga exempting circumstances. At pag hindi pasok, mag-order yung korte, oy anak, suportahan mo yung mga magulang mo. At pag hindi tumalima yung anak, ng sunod-sunod 3 buwan na hindi nagsuporta ayon sa utos ng korte, saka pa lamang siya obligahin na magmulta ng 100,000 piso o kaya makulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. So ganun naman ka-stringent yung mga requirements. Yung mga netizens, kasi alam mo, sandwich generation, ang unang tingin nila, hindi nila nababasa yung nilalaman ng batas.
may mga mura kaagad sa Twitter na sinasabing, inabuso ako ng tatay ko tapos obligahin mo ako at kukulong mo ako pag hindi ako nagsuporta. Hindi nga nalalaan na hindi nga kayo papasok doon kasi una-una, inabuso kayo. Pangalawa, kung hindi naman kayo financially capable na magsuporta, hindi naman kayo obligahin din sa ilalim ng panukalang batas. Pangatlo, this will go through the mill of legislation. I-refer sa committee, magko-committee hearing, pwede sila mag-attend at magbigay ng kanilang mga opinion at papasok lahat yung mga input. Pagdating sa floor, pag may committee report, assuming na umabot sa plenary, magdidebate yung mga senador at papasok lahat itong mga input. Alam mo, welcome naman itong mga discourse na ganito, yung mga kritisismo, argumento, counter-arguments. Welcome yan kasi na-enrich yung panukalang batas, na-improve. Kaya nga maganda yung sistema natin sa legislature. Na lahat maihimay bago ma-final version, enrolled bill, at pwede pang mabito ng Pangulo. So hindi agad-agad na mumurahin mo ako kasi nga hindi mo naman nabasa yung nilalaman ng batas. Galit na galit ka na kagad. At least ngayon nasagot yun na po, Senator Ping, yung mga abusadong magulang na yung anak hindi maganda experience, hindi kasama sa batas na to. Tsaka yun nabanggit nyo rin po na kung ang anak hindi rin naman financially capable to support yung parents, hindi rin siya obligado. Tama po? Tama, maliwanag. DJ. Yes po. May binanggit kayo kanina, ito pong under yung existing provision na sa 1987 Constitution natin, caring for the elderly. Ano pong babaguhin natin dito? Kumbaga ang idadagdag lang po ba natin dito is magiging criminal offense na talaga ang pag-abandona doon sa mga anak na capable ka naman pero pinabayaan mo talaga yung iyong magulang na naging responsable at nagbalasakit naman sa iyo? Mabuti na tanong mo, DJ Chacha, kasi tama yun, Kasi kung walang penal clause, bali wala yung batas, sinong susunod? Kasi para hindi pa marisan at para maging, kasi sukdulan na siguro yung magulang na gagawaan na magpapile ng petition, siguradong aping-api na yon. Kasi sino man ang magulang nag-petition pa sa korte para maobliga yung anak na magsuporta. So, kung para naman nilagyan natin ng penal clause, para na sa ganon, magkaroon ng parang pag-aalala yung mga anak na qualified na magsuporta o hindi naman hindi naman talaga obligadong dapat magsuporta, magsusuporta. At yung magulang naman, magpipetition lamang kung talagang sobrang api na siguro. Siguro 1 in a million cases na may gagawa ng magulang na ganon. Nilagyan lang natin ng penal clause para magkaroon ng ngipin yung batas at para hindi pa marisan yung mga suwail na anak na napaka-ingrato. At kapag hindi sumunod sa batas, Senator Ping, nakalagay po dito, kapag ang anak inabandona ang magulang na naging mabuti sa kanya, pwedeng makulong ng 1 hanggang 6 na buwan at pagmumultahin nga po ng 100,000 pesos. Yes. Oo. Pagka 3 buwan sunod-sunod, halimbawa nag-uutos na yung korte o nasa matuwid yung magulang, wala ka sa matuwid, hindi ka naman inabandona, and so forth and so on, financially capable ka, yung nanay mo naman talagang hindi na makapagtrabaho, permanently incapacitated. Mamamatay yun kasi walang tutulong na anak. Pero meron din provision dito na meron ding shared responsibility ang Estado. Kasi may provision dito na magtatayo ng old age home facilities sa bawat probinsya, sa bawat highly urbanized city na ang kapasidad kayang maglaman ng mga 50 mga magulang na naabandona. Hindi ito yung parang ipinasa na lang natin lahat-lahat sa mga anak yung responsibilidad. Kasi meron ding responsibility ang national government o yung local government. Maganda na bring up niyo po yan, Senator Ping, kasi I was reading comments. Isa din po yan sa pinula na parang, yung responsibilidad na gobyerno to care for the elderly, parang pinasa na lang dun lahat sa mga anak. So, under this, sa inihain niyo pong batas, maglalagay tayo yearly ng pondo para po dito sa mga gustong itayo na old age homes dun sa mga probinsya and highly urbanized na sinasabi niyo pong lungsod? Oo, maglalagay ng pondo siyempre kasi kung walang funding, paano makakapag-maintain o paano makakapagtayo, So, paano i-maintain pati yung sustenance noong mga inaalaga ang mga magulang doon. So, I assume, DJ Chacha, hindi aabot ng 50 magulang ang papasok dyan sa old age home na yan. Kasi
hindi naman ganun karami ang napaka-salbahing anak eh. Opo. Senator Ping, meron ba kayo ditong mga case studies? Kasi ngayon, di ba meron tayong Home for the Aged, no? Meron po yan dito po, managed by DSWD, meron din po mga sa pribado. Basically po, yung mga nando doon, yung either yung mga nawala dahil po sa katandaan o malilimutin na, pero meron po naman din talagang inabando na ng pamilya. Meron ho ba kayong mga case studies dito? Kaya, kumbaga, ang pinakamagandang example, yung naandun sa Home for the Aged, na yung palang mga anak may kaya o kaya po sustentuhan, pero hinayaan na lang po doon sa bahay ampunan yung kanyang magulang. Mostly mga testimonials, yung mga kwento-kwento na kung saan merong magulang, ina, merong isang anak, nakapag-ipon yung magulang, nakapagtayo ng bahay, nag-loan, lahat hanggang sa mabayaran. Hanggang siguro, inisip na magulang, magbabayad pa ako ng inheritance tax o yung anak ko magbabayad ng inheritance tax. Kung mamatay ako, isalin ko na lang sa pangalan niya yung titulo ng lupa't bahay. O pagkatapos, noong nalipat sa pangalan ng anak, napakasuwail, pinalayas yung magulang. Oo nga, ano. Hindi ba kalunos-lunos naman yung ganong klaseng anak na lahat ng pag-aaruga binigay sa'yo hanggang sa inilipat pa sa'yo yung pangalan ng yung titulo ng bahay at lupa na maliit na naipundar. O tapos papalayasin mo. Opo. Oo. Nag-justify ba doon yung isang buwan hanggang 6 na buwan na makulong? Palagay ko, justified sa tingin ko. Na yung anak naman, financially capable kasi may trabaho siya. Tapos papalayasin mo yung magulang mo. Okay, sige po. So, ngayon po naiklaro ho natin itong mga binabanggit nyo nga, ano, na una, yung mithiin, and then yung detalye po nito na, kumbaga, sabi mo nga po, maaari pa hong pag-usapan during the deliberation. Kung sakasakali po, Senator Ping, anong committee ito sa Senado? Baka women and children o kaya depende kung saan marirefer. Ako nga, kung halimbawa, kasi pangatlong beses ko na itong i-refile. Kasi na-file ko na ito ng nakaraang kongreso. Kung hindi ito matitikap sa committee, ang plano ko, i-request ko na lang sa chairman ng committee na kung pwedeng i-subcommittee chairman na lang ako at ako na yung mag-defend, ako na yung mag-sponsor. Ginawa ko na rin yan doon sa National ID kasi yung National ID, matagal ko nang ina-advocate. Na-refer sa Committee on Justice, busy si Senator Dick Gordono sa Blue Ribbon. So sabi ko, Dick, baka naman pwedeng i-subcommittee ko na lang ito. Ayun, naipasa. Kaya po pwede naman yung ganon kung hindi maasikaso ng chairman. So ako gusto ko i-pursue ito. Kasi nga, nasabi ko na yung basihan sa saligang batas, family code, at saka yung sarili kong personal experience. Opo. Na kung saan talagang out of pagmamahal sa magulang hanggang sa kamatayan, talaga sinamahan ko. Yes, sir. Yes, sir. And at ngayon po, marami nakikinig sa atin na nakakakonect po dito po sa binabanggit niyo po naman na ito. Na kumbaga po, naiklaro na po natin itong mga main issues po sa panukalang ito. Subcommittee. Yes, Ted. Alam mo, Ted, hindi naman lahat tayo naging magulang o magiging magulang. Pero lahat tayo naging anak. Lahat tayo anak eh. Opo. Naunawaan ko po ang inyong hugot, Senator. Opo. Kapag pinag-uusapan na po natin yung pagbabalik din nung sakripisyo po ng ating mga magulang sa atin, definitely lalabas at lalabas nga po ang pagiging anak natin at pagiging responsableng anak po natin. Sige, Senator Ping, kung mamarapatin po ninyo, nabanggit niyo itong mga subcommittee, committee po in the Senate. Mawalang galang lang po, tatanungin ko lang po ito. Ngayon po kasi mukhang sinasabi na kayo po ay magiging bahagi na ng minority. Di ko alam kung baka magkakaroon ng mga pagbabago pa come Monday. Pero kung sakasakali ho ba na kayo ay minority, wala na ho kayo talagang chance na makahawak po ng komite, mag-chairman ng komite, particularly ng Committee on Finance? Ang miyembro naman ng Committee on Finance sa Senado, halos lahat kami. Actually, lahat kami eh. Yan, Finance, Blue Ribbon, yan ang membership talaga, napakarami. So, maski hindi chairman, sigurado miyembro ako ng Committee on Finance. So, nandun ako. At maski hindi naman miyembro, hindi lang pwede naman mag-attend sa committee hearing, hindi ka lang makakaboto sa mga motion, sa mga
resolution, Mm. pero makapag-participate ka naman. At yun naman hindi ko naman talaga iiwanan yung akin tungkulin, lalo na sa pagbabantay ng national budget. Opo. Maari ho ba lang namin pong maunawaan, Senator, ano ba ang kagandahan kung kayo mismo ang Committee on Finance Chairman kaysa sa miyembro lamang? Kung mamarapatin po ninyo. Malaki kasi siyempre mas malaki yung influence mo. Ikaw kasi yung parang ikaw magsasabit ng committee report, of course subject to the approval or confirmation ng mga kasamahan mong miyembro. Pero napakalaki ng influence ng chairman. Ikaw ang nag-set ng mga committee hearing, ikaw magde-defend sa floor, at ikaw din yung mangunguna sa bicameral conference. Nabanggit ko na rin yung bicameral conference, Ted. Again, nirefile ko ulit itong panukalang batas, gawing transparent, yung people's participation. Kasi alam mo naman, Ted, galing ka naman dyan. Yung BICAM, bulungan BICAM yun na palalabasin yung media kapag magdidiskusyon na. Nandyan yun lang media pag photo op. Magbubukas, i-convene, at pagkatapos mag-roll call, konting speeches, pagkatapos labas na yung mga media, kami na lang mag-uusap. At pag nag-uusap na yung mga bicameral conference committee panel, sasabihin na lang, mag-form na lang tayo ng small group. Ay pag sinabi small group, ito na lang yung appropriations committee chairman at saka yung finance committee chairman Senado. At pag nagbalik, isang katakot-takot na pagkakapal-kapal na libro ng mga pahina na pagpipirman sa lahat. At pag hindi ka naman nagpirma, napaka-kontrabida mo kasi baka mag-reenacted yung ating budget susunod na taon. So, parang under pressure ka, pipirma ka na hindi mo naman halos nabasa. So, mas mag-iinam na yung bukas sa publiko, bukas sa media, may transcript. Kasi alam mo rin naman, Ted, walang transcript yung Opo. Kasi nga, bulungan BICAM Opo. So, para mapatino, kaya nung nabasa ko yung sinabi ni DBM Secretary, Pangandaman, sinabi niya na binilinan niya yung mga iba't ibang cabinet secretary, wag na kayong mag-apila, manghingi ng kung kani-kaninong congressman o senador. Kasi diyan nagsisimula yung patakot-takot na insertions, patakot-takot na realignments na walang basihan, na hindi ma-implementa kasi nga hugot sa hangin, supplier-driven o kaya contractor-driven. Kinukuha lang, dahil ang unang iniisip ng ibang mga mambabatas, yung mga self-aggrandizing legislators, saan ako kikita rito? So nangyayari, kung hindi misused, unused yung appropriations. Ang dami nasasayang sa pera. Alam mo, Ted, ito yung realidad natin ngayon. Hindi ko alam kung updated itong ganitong datos. Ang ginagastos natin araw-araw, 16 na bilyong piso. Ang kiningitan natin araw-araw, 12 bilyong piso. So dapat umutang tayo araw-araw ng 4 na bilyong piso. Ito I think 2023 pa yata, ito 2024 na datos. Isipin mo, Ted, ilan na yung utang natin ngayon? Pagkadami-dami na. Kung magpapatuloy ito, niyamanggil yung ating national budget at hindi maaawat, hindi maampat yung pagwawaldas ng pera. Baka dumating yung panahon na hindi tayo makakasustina, baka umabot tayo sa 6 billion na yung utangan natin araw-araw, 8 billion na utangan natin, 10 billion araw-araw. Sana tayo pupulutin, Ted. Kilabutan tayo lahat. Kaya sa about time na magising naman tayong lahat, bantayan natin yung ating national budget. Kasi ito yung lifeline ng ating ekonomiya, if not the country itself. Sisingap-singap tayo pagka hindi na tayo makabayad ng utang, ang labas natin Argentina. Isang sakong pera ang dala natin sa grocery para tayo makabili ng mga noodles at mga sardinas. Huwag na sana tayo maabot sa ganun. Magising na sana tayo na itong budget, hindi ito yung porket sinabi natin nasa budget, hindi. Tanggap na natin yan, talagang ninanakaw nila yan. Dapat hindi ganun ang attitude ng ating mga kababayan, Ted. Lahat tayo may taya rito. Kaya nga ako mulat sa pool talagang ang tinututukan ko, national budget. Nagsimula tayo sa, alam mo, yung unang budget year ni dating President Gloria Macapagal Arroyo, 2002 budget yung kanyang unang budget year. 800 billion pesos lang ang national budget. Naka-survive naman tayo Umabot ng 1 trillion, 2 trillion, 3 trillion. Ngayon 6.7, 6.8 halos trillion. Anong nangyari, Ted? Opo. Di ba nalulubak pa rin tayo sa kalsada? Di ba nasisira pa rin yung ating mga sasakyan dahil sa konting ulan, Opo. kung hindi baha, ang daming lubak, ang daming patol.
nakita ba natin yung pinag-imbesta natin? Alam mo, hindi naman masamang mangutang, hindi masamang mag-invest. I-invest natin ng tama na may ROI. Ibig sabihin, makikinabang tayo sa foreign investments, makikinabang tayo sa infrastructure. Sa ibang bansa natin, 5 layers na yata yung mga kalsada. Tayo, skyway, tawag natin, skyway. Parang abot na sa langit, pero isang layer yun nakaangat sa ground level. Opo. Tapos araw-araw sa EDSA, magkano nawawala? Diba sabi ng DBP ba o ADB? JICA. Ito, datos patunong na 2.5 billion pesos a day ang opportunity loss dahil sa traffic sa EDSA. Opo. Matagal na ito, Ted. Siguro 2000, 2001 pa yan. 20 years ago. Yes, sir. Pero hanggang ngayon, gano'n pa rin ang traffic sa EDSA. So mali ang investment natin. Senator Ping, dito po sa sa inyong panukala nga sa Transparent BICAM, alam namin panukala pa lang yan at mahaba-haba pa ang biyahe niyan kung talaga pong maaaprubahan. But dito po sa pagbabansay sa 2026 proposed budget, paano po yun, Senator Ping? Kasi nga kung hindi po kayo ang chairman at kayo'y magiging miyembro lamang ng finance at nasa minority kayo, doon sa usapin ng nangyari ngayon, kaninyo, di ba, mangled beyond recognition, dito po kasi ang balita namin, bagamat may chairman sa House Appropriations, committee chairman po dito sa Senado, pero dito ang nag-usap lang yung mga tauhan na lang nila At nagkatawagan sa telepono late night at sinasabi na ito na yung mga insertions. So, kapag po ganyan ang sitwasyon na hindi kayo Committee on Finance, paano po kayo magiging masyadong aktibo at masuri yung budget bago po man lang isa lang sa magkaroon ng BICAM report? Paano kayo makakagalaw doon kung sakasakaling miyembro lang po kayo? Can you demand presence, kumbaga? Yeah, sa interpolation, papasok. Kasi doon ko ilalahat, natatanda mo, Ted, sa mga budget deliberations namin, lalo sa plenaryo. Pino-point out ko lahat yung kamalian. Binabalikan ko yung hindi lang budget last year, kundi mga 2 years ago na budget, binabalikan ko pa, kino-compare ko. Sa ngayon nga, Ted, simula nung naproklama ako nanalo, nagsimula na kami mag-research ng mga staff ko. Sabi ko, pag-aralan na natin, kasi 3 taon tayo nawala, hindi natin nasundan yan. Wala tayo sa ground. Hindi natin alam na nangyari dyan. Ang makikita lang natin dyan, budget books. Pero pag-aralan na natin, balikan natin yung GAA 2024, 2025. Sa ngayon, at nasa 2025 budget pa lang kami. And marami na kami nakita na dapat itama. Marami talaga. Alam mo, flood control, nagbalikan na naman with the vengeance. Alam mo, merong isang, hindi na babanggitin yung lugar, Ted. Merong isang maliit na bayan. Alam mo yung kanyang, sabihin natin, flood control o irrigation o kung ano man. 10 billion pesos. Isang napakaliit na bayan at isang maliit na barangay, 1.9 billion pesos. So, ito yung sa 2025 budget, ito yung pag sa interpellation o sa committee hearing, tatanungin ko yung concerned agencies o doon sa yung sponsor ng budget, paano ginastos ito? Paano gagastusin ng bayan na merong 10,000 population, yung 10 billion pesos? Sino naglagay nito? Kasi pinag-aralan namin yung bayan along the riverbank. Pero hindi na naman isang bayan, Ted, ang nasa riverbank. Ang nakita namin, at least 4 na munisipyo, 4 na municipalities along the riverbank. Bakit isang bayan lang binigyan mo ng 10 billion pesos? Di ba bahain din yun? Kasi aagos din naman yung tubig pag binaha yung kabilang bayan, karatig bayan, malulunod din yung mga tao sa bayan mo. May 10 billion ka. Ito yung mga distorted na mga appropriations na dapat i-point out. Kasi sa akin, Ted, tama na yung put them on notice na merong nakikialam, na merong nag-aaral, na merong nakukuhan datos, na tatanungin kayo. Kaya gano'n din ang nangyari in previous years na pag nag-interpellate ako, marami ako, pina-PowerPoint ko pa nga, di ba, yung bahay na nakalagay sa gitna ng kalsada kasi hindi binabayaran yung right of way. Samantalang hingi sila ng budget ng right of way. At that time, I think, meron silang hindi pa nagagastos na 11 billion, yung DPWH. Humihingi na naman sila ng 22 billion. So sabi ko, meron pa kayo 11 billion, nanghingi na naman kayo ng 22 billion. And yet, itong bahay na ng mag-asawang matatanda,
pinapaikot-ikot nyo, ayaw yung bayaran yung right of way, kaya hindi tuloy passable yung kalsada kasi nakaharang yung bahay. Ito yung mga example, Ted, na binabanggit ko lang, na maski miyembro lang ako, majority or minority, may boses pa rin ako. Isa ako sa 24 na senador. Opo. Well, may boses po kayo, nakapagsasabi po kayo, pero at the end of the day kasi, kung ano po yung budget na maaari niyong kontrahen, maaari kayong makipagdebate dyan for the longest time, pero at the end of the day, yung Finance Committee Chairman, siya din at saka yung APRO sa House, pati yung BICAM na kausap nila dito, ang magpe-present sa plenaryo nung budget na aprubahan, mabuti kung may impluwensyahan nyo. Kasi iba kung ikaw yung chairman, ikaw mismo hindi ka papayag, di ba? Na kanilang gagahasain yung budget kung ikaw ang chairman mismo. Pero kung member ka lang, at the end of the day, yun din majority, boboto pabor dun sa budget. Di ho ba yun ang pinakamasamang dyan? Ito ho yung hindi maganda mangyayari kapag ho ganyan na sila lang ang mag-uusap eventually po at aprubahan ng majority? Hindi rin naman kasi binabalikan ko yung may mga snippets ng, alam mo, may mga video ko, footages kami ng mga interpellations sa floor. Mm-hmm. Marami ako na bago. Halimbawa, tulong-dunong. Mm-hmm. Sabi ko, meron na tayong Free Tertiary Education Act na kung saan libre na yung matrikula. Bakit kailangan mamudbud pa yung mga congressmen, mga senador, ng pera, ng cheque sa mga scholar? Okay. Sakop na ito ng Free Tertiary Education. Napatanggal ko yun. Opo. Nawala. Okay. Kasi yung tulong-tulong, wala namang pinaghuhugutan yun eh. Whimsical yun eh. Arbitrary yun eh. Kung sino maituro o anak ng leader, so bigyan natin ng scholarship. Maski bobo o maski hindi qualified. Opo. So ganun din yung aming yung huling budget BICAM namin, magkakasama pa kami ni Senator Frank Drilon. Kami yung nasa Senate panel. Napatanggal namin yung flood control na budget. Sabi namin, tigilan natin yung flood control, yung mga dredging kasi waste of fund. Opo. Napatanggal namin yun. Okay. Kaya na, siyempre, nawala kami sa Senado, bumalik. Opo. At nang bumalik, galit na galit pa. Sige po. Anyway, Senator Ping, sige po. Well, at least nga kanin nyo, maaari kayong maaari nyo masilip itong mga provision ng budget, and at the end of the day, depending sa impluwensya na nito doon sa mga miyembro din na boboto sa magiging final version po ng budget. Ito hong binabanggit nyo, small barangay, small town na ito. Saan probinsya to? Sa Mindoro Oriental. Pareho po? Pareho. Opo. Sino nag-park nito? Anyway, ipo-point out ko naman yung pagdating sa interpellation. Andiyan sa amin yung datos eh. Okay. Tatanungin ko lang naman, nagastos nyo ba ito at paano yung nagastos? At anong naging epekto? Tulad yan, may krising, umulan. Hindi ba binaha yung bayan na yon? Hindi ba binaha yung barangay na yon dahil binigyan nyo ng 10 billion at saka ng 2 billion? Yun lang naman, simpleng tanong lang eh. Kasi kung binaha pa rin, nagsayang tayo ng pera. O kaya, hindi nagastos kasi nga, ang nangyayari kasi, Ted, wala man lang consultation sa mga ahensya na mag-implementa. Basta sisingitan ng isa o dalawang congressman, senador, na hindi man lang tinanong, walang program. Di ba sinabi ni Pangulong Bongbong nung bago niya idito o bago niya pirmahan yung budget ng 2025? Sabi niya, hindi ko na makilala kasi yung net nawala na. At saka wala mga program of work. So paano i-implementa? Kaya nga year in, year out, ang laki ng ating unused appropriations. Kung sana dapat na-invest ito sa infrastruktura, sa livelihood, para lumago ang ating ekonomiya, hindi tuloy nagagastos kasi bulag yung mga ahensya na mag-implementa. Kasi contractor-driven eh. Opo. Ang magkausap lang si congressman sa contractor niya eh. O kaya kausap niya sarili niya kasi contractor siya. Okay. Senador, alam nyo, napakainam po ng gantong diskusyon para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Nang sa ganun po, hindi lang maging passive ang lahat dito. Dito po sa mga isinisiwalat po ninyo na mga pangyayari po sa ating pambansang budget. At regardless po, kung saan po kayo, majority o minority, again, kami po nagpapasalamat na kayo po babalik na sa Senado. Senador. Maraming salamat, Ted. Opo. Stress na naman tayo pare-pareho. Pero mukha po, dyan yata kayo humuhugod din po sir ng lakas ng pangangatawan at lakas ng loob.
Opo. Sa stress na yan. Thank you. Salamat Thank you. po. Salamat, Senador.